May tanong sa akin. Good afternoon po, Boss Rai. Sana po mapansin niyo po. Paano po kung ganito po ang in-email po? Natatakot po kasi ako. Warning. We regret to inform you that your account is now scheduled for legal case filing due to extended delinquency. We are giving you one last chance to settle your loan privately and avoid the hassle of litigation. Once endorsed to legal, we will start taking legal actions and explore all necessary steps, such as seeking help from officials of your barangay to locate you and serve the attorney's letter demanding payment of your loan obligation. Attorney's advice, process for legal assessment. We highly recommend that you settle this now privately to provide you assistance in possible special consideration/payment arrangement. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ito po sa video natin, alamin po natin ano ba yung sinasabi nilang case filing daw po na, Kasi daw ho, extended na yung pagiging delinquent nyo po. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po yung maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po, sa ating po pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukusinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So sabi nga is, natatakot na po kayo kasi dito sa pinadalang in-email sa inyo. So sabi po is, warning. We regret to inform you that your account is now scheduled for legal case filing due to extended delinquency. We are giving you one last chance to settle your loan privately and avoid the hassle of litigation. Once endorsed to legal, we will start taking legal actions and explore all necessary steps such as seeking help from officials of your barangay to locate you and serve you attorney's letter demanding payment of your loan obligation. Attorney's advice, process for legal assessment. We highly recommend that you settle this now privately to provide you assistance and possible special consideration payment and arrangement. Okay, eto lamang po yan, kasi wala naman ibang sasabihin sa inyo yung mga yan, lalo itong mga illegal na to, for legal action. Kasi kagaya sinasabi nila, pag napasok na raw po sa legal department nila, for legal action. Asan po ba? Meron po ba kayo nabalitaan na nagdemanda itong mga bugok na to? Wala ho. Diba? Tsaka hindi na ho hindi na ho ini-email yan Kasi yan, kung may policies and procedure yung mga yan, diretso na yan. Hindi na ho dapat nila sinasabi pa yon. Tsaka tingnan nyo po, paano sila makakapag-file ng sinasabi nilang kaso? Kung sa pamamaraan po ng paniningil nila, mali na kagad. Di po ba? Hindi ho hindi ho yan i-o-honor sa korte yung ginagawa nila na yan. Bakit? Kasi po, bago sila makapagsampa ng kaso sa korte, kailangan gawin po muna nila lahat ng pamamaraan ng paniningil. Yung tamang paniningil po, Hindi po yung ginagawa nila na 2 araw bago dumating yung due date, kung ano-anong kawalang yan na po ang ginagawa. Hindi po ba? Para saan pang yung due date? Kung 2 days prior to the due date, sisingilin ka na. Diba? Wala namang problemang mag-remind. Diba? Re-remind mo lang naman, due date nyo po, 2 days from now. Wala problema ron. Pero yung singilin mo, hindi tama yun. Diba? Paglabag yun doon sa pinag-usapan. Kasi may kung may kontrata yan, diba? Bakit kasi singilin ng 2 days prior to the due date? Diba? Mga bobo, mga walang alam sa paniningil niyang mga yan. Yan ho ang mahirap sa kanila. Nagkapera lang, nagpautang na. Nasan ngayon? Diba ba? Kasi kung tama po yung pamamaraan ng pagpapautang, definitely yan, magandang yan. Pati paniningil yan maayos. Kaya po sinasabi ko sa inyo na napaka-importante yung may set of policies and procedure. Kagaya niyan, tingnan nyo. Mali-mali, tingnan nyo po bakit? Maghihingi daw sila ng assistance
sa barangay official para hanapin kayo. May mga siraulo. Ibinigay nyo naman yung address nyo, di po ba? Oh, bakit kailangan pa ng barangay? Di ba? Para daw ibigay yung attorney's letter. O, nakita mo, mali pa yung term. Demand letter. Kasi kailangan talaga ng demand letter eh. At ito yan. O, sige, ano yun natin? Daanin natin sa proseso. Kailangan po, i-exhaust lahat yung pamamaraan ng paniningil. So, syempre, kausapin ng maayos, di po ba? Tanungin kung bakit nagkaganon. Kung talagang walang ibabayad, offeran mo ng payment options. Kung wala pa rin, talagang matigas, ayaw pa rin talagang magbayad, puntahan sa bahay. O, di ba? Makipag-ugnayan doon. Ngayon, kung talagang wala, padala mo ng demand letter. Di ba? Kaya ko sinabing importante yung demand letter kasi po, doon makikita po ng korte, na talagang kayo'y ginawa nyo na yung lahat. Nagbigay na kayo ng kumbaga ultimatum na etong letter na to kasi doon sa demand letter na yun po may chance na makapagbayad. Binibigyan niyo siya ng chance magbayad, may taning nga yun eh. 'Di ba? Kung hindi pa rin siya tumalima, siya na may problema talaga, yun ang hiram na. Po ba? Now, that's the time, pwede na talaga magsampa sila ng kaso. Pero kasong sibil po ito, ha? Sa small claims lang po ang ang punta nito. Huwag niyong paniniwalaan yung mga bugo katabusadong online lending apps na yan na kayo po masasampahan ng kasong estafa. Kasi po, sa kanila, dahil bobo nga yung mga yan, sa kanila po, pag hindi ka nagbayad, estafa na. Ang estafa po kasi is yung act, ng panluloko at panlilinlang. One good example, nag-apply kayo. Alam nyo naman na hindi nyo talaga kayang bayaran yan o wala kayong kakayanan ng bayaran. Pero dineclare nyo, meron kayong trabaho. Diba? Nagbigay kayo ng pagpapatunay na kayo may trabaho, payslip, peke din. O yun, panlulokot, panlilin lang po kasi yun eh. Diba? Kasi alam mo sa sarili mo na wala kang trabaho, nagsabi ka na may trabaho ka. O para mapatunayan mo, nag-imbento ka ngayon, gumawa ka ngayon ng fake na payslip. O diba? Yun ang panlulokot, panlilin lang. Okay? Yung act po ng panlulokot, panlilin lang, yun po yung estafa, hindi po yung hindi nakabayad sa utang. Okay po, sana po kahit papaano nakakapagbigay po tayo ng linaw dun sa mga pinagsasasabing kalokohan nitong mga bugo katabusan ng online lending apps na to. Kasi po wala na gasgas na yung sinasabi nila eh. Yung kagaya niyan, mayroon pa sinabi, attorney's advice, di ba? Process for legal assessment. Kung talagang po may abogado sila, hindi ko sasabihin ng abogado nila yan. Kasi isa lang ang sasabihin ng abogado sa kanila, singilin mo muna. Di ba? Gawin mo muna lahat na pamamaraan mo para masingil. Kasi may mga payment options eh. Diba po, pwede ka magbayad partial. Pwede ka mag-restructure. Napakarami yung paraan. Di po ba? Hindi nyo kailangan pumunta dun sa pangwawalang niya. Diba? Pang-aabalan ng tao na wala namang kinalaman dun sa utang. Pero kukontakin yung ninakaw dun sa contact list. Lalakas na loob, di ba? Ninakaw nila doon sa contact list ng kliyente, tapos sasabihin kasama sa utang, di ba? Ganun kawawalang yung mga damuho na yan. Kaya po, ito doon sa nagpadala ng mensahe na to, wag niyong katakutan kasi kung yan talaga may kakayanan maghabla, hindi na sasabihin sa inyo yan. Totoo po, magugulat na lang kayo, talagang padadalan kayo ng imbitasyon. Di ba? Tsaka huwag niyo katakutan niyo, kuwari sasampahan kayo ng small claims. Hindi sa pinalalakas ko loob niyo ha. Sa akin lang kasi kung talagang nagipit talaga kayo at wala talaga kayong kakayanan magbayad, kuwari na walang kayo ng trabaho, siguro yun yung last resort talaga. Mapunta kayo or maghabla sila sa small claims court. Pero huwag niyo huwag niyo kumbaga iliteral yung sinabi ko na antayin na lang, hindi po. Kung kayo'y may kakayanan naman pong magbayad, bayaran nyo. Kasi obligasyon natin yan eh. Di ba? Nahiram natin. Now, eto po yan. Pag yung nahiraman po ninyo is illegal, wala akong lisensya. Yun kung magkano na lamang po dinisburse sa inyo, yun po yung bayaran po ninyo. Pero kung yan po is legitimate, meaning incorporated, may certificate of authority at kasama po sa online lending platform, so legitimate talaga siya.
makipag-ugnayan kayo sa kanila. Ngayon, kung binabalagbag kayo ng ng salita, ayaw talagang makinig sa inyo, well, isang tabi nyo. Unahin nyo po yung mga lending or OLA na nakikipag-ano sa inyong usap ng maayos. Di po ba? Isang tabi nyo siya kasi yung willingness nyo magbayad na doon kasi kaya nga kayo nakikipag-usap eh. Di ba? Kaya nga kayo makikipag-negotiate eh. Ngayon, kung walang hiyain nila kayo, tabi nyo. Now, during the course na nagbabayad kayo tapos may mga nang walang ya sa inyo, di ba? Sampahan niyo ho ng complaint. No, diyan po sa aking description box sa YouTube channel po natin. Nandiyan po lahat yung mga email addresses po ng mga sangay ng gobyerno na maaari pong tumulong po sa atin kagaya po ng SEC, BSP, PNP, NBI, PAOK, tsaka po yung NPC. Nandiyan po sa description box, no? I-click nyo lamang po yan, nandiyan po lahat yung email addresses. Magsampa ho kayo ng or kayo ng complaint sa kanila. Now, kung talagang sinalbahe kayo, dumulog ho tayo sa abogado. No? Kunin ho natin yung kanilang opinion kung ano pong kaso ang maaari natin sampa sa kanila. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na ito na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.